Mga pelikulang Pilipinong humataw at tumabo sa takilya. Ipinagdiriwang noong ika-12 ng Setyembre ang ika-105 anibersaryo ng pelikulang Pilipino, na masasabing naging bahagi na rin ng buhay ng mga Pilipinong manonood mula noon hanggang ngayon. Sa tuwing sasapit ang ika-12 araw ng Setyembre, mula sa pangunguna ng Film Development Council of the Philippines, FDCP, ginugunita ang pagsilang ng kauna-unahang pelikulang Pilipino na inilabas noong 1919. Ang Dalagang Bukid sa direksyon ni Jose Nepomuceno ay ang kauna-unahang pelikulang ipinalabas sa Pilipinas noong ika-12 ng Setyembre taong 1919 bilang isang silent film. Ang kwento ng Dalagang Bukid ay umikot sa pag-iibigan ni Angelita, flower vendor, at ni Cipriano, law student, na humarap sa pagsubok dahil sa sapilitang pagpapakasal na ginawa ng magulang ni Angelita sa isang matandang mayaman na si Don Silvestre. Sa kasamaang palad, walang napanatiling kopya ng naturang makasaysayang pelikula dahil sa 2 beses na pagkasunog ng Malayan Movies na siyang main distributor ng Dalagang Bukid. Tinatayang kumita ng 70,000 piso ang Dalagang Bukid mula sa film budget nito noon na 25,000 piso. Mula sa Dalagang Bukid na nagtala 70,000 piso bilang kauna-unahang highest grossing film sa bansa. Kaya naman kaugnay ng pagdiriwang sa ika-105 anibersaryo ng pelikulang Pilipino, narito ang ilang pelikulang milyong piso ang kinita sa merkado mula sa tala ng FDCP noong 2017 para sa 2020 Camera Obscura Awards. Top 10 The Amazing Private Benjamin. Pinagbidahan ni Vice Ganda. Ang The Amazing Private Benjamin ay kwento ng isang sundalong may pusong sirena na iniligtas ang kanyang pamilya at buong bansa mula sa pagsalakay ng mga terorista. Tinatayang kumita ito ng 455 na milyong piso. Top 9 Beauty and the Bestie. Ipinalabas noong 2015, ang Beauty and the Bestie ay isang action comedy film na pinagbibidahan pa rin Vice Ganda at Coco Martin. Ito ay umiikot sa kwento ng pagkakaibigan kung saan ang isang undercover na pulis ay humingi ng tulong sa pantisera niyang kaibigan para sa isang buwis buhay na misyon. Kumita ang naturang pelikula ng 520 na milyong piso. Top 8 Miracle in Cell. 0.7 mula sa isang tanyag na Korean film, ang Filipino adaptation ng Miracle in Cell. 7 na pinagbidahan ni Aga Mulak at Bella Padilla. Ito ay kwento ng isang ama na may kapansanan sa pag-iisip at nasentensyahan ng bitay mula sa gawa-gawang kaso na isinampas sa kanya. Mula sa pagsusumikap, naging abogado ang kanyang anak at nilinis ang pangalan niya bagamat natuloy pa rin ang parusang bitay sa kanya. Humakat ng 543 na milyong piso ang naturang Philippine adaptation ng pelikula. Top 7 A Second Chance. Sino nga ba ang makakalimot sa pag-iibigan ni Popoy at Basha? Ang Second Chance ay prequel ng isa pang sikat na pelikulang One More Chance na pinagbibidahan ni John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Ito umikot sa kwento ng kanilang pag-iibigan at kung paano sila sinubak sa buhay mag-asawa. Kumita ang nasabing pelikula noong 2015 ng 556 na milyong piso. Top 6 GANDARRAPIDDO. The Revenger Squad. Isang adventure comedy movie na pinagbibidahan pa rin ni Vice Ganda, Daniel Padilla at Pia Wurtzbach na kwento ng magkakaibigang may tagay na kanya-kanyang kapangyarihan na humarap sa banta ng iba't ibang kontrabida. Kumita ang naturang pelikula noong 2017 ng 571 na milyong piso. Top 5 Fantastica. Ipinalabas noong 2018 na pinagbibidahan pa rin ni Vice Ganda kasama sina Bella Padilla at Dingdong Dantes. Ito ay umikot sa kwento ng isang karnabal na nangangambang malugi kaya naman isang palabas ang ginawa nila upang maisalba ito. Umabot sa 596 na milyong piso ang kinita ng nasabing pelikula. Top 4 The Super Parental Guardians. Isang pelikulang umikot sa kwento ng pamilya at pagkamit ng hustisya. Ang The Super Parental Guardians, na pinagbibidahan ni Vice Ganda at Coco Martin ay kumita ng 598 na milyong piso sa takilya. Top 3 The House of Us. Isa sa pelikula ng tambalang Catherine Bernardo at Daniel Padilla na pumiga sa luha ng mga manonood. Ang The House of Us ay umikot sa kwento ng pag-iibigan na sinubak ng pangarap at panahon. Humakat ng 650 na milyong piso ang nasabing pelikula.
Samantala, ayon sa report ng ABS-CBN News Online, matapos maitala ang pelikulang The House of Us bilang highest-grossing film noong 2018, back-to-back blockbuster hit si Catherine Bernardo para naman sa pelikula niyang Hello Love Goodbye, na parehong pumalo sa 800 na milyong piso ang kabuang kita kasama ang international screenings. Top 2 Hello Love Goodbye ang pelikulang itinampok ang tunay na kwento ng mga overseas Filipino workers, OFW, at kwento ng pag-iibigan na siyang pinaghiwalay ng pangarap at realidad ng buhay. Ang Hello Love Goodbye ay pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards na humakat ng 691 na milyong piso at nanatiling highest-grossing film sa loob ng 4 na taon. Top 1 Rewind si Lodi at ang pagbabalik ng Tambalang Dongyan. Pinalahan at muling binuhay ng Rewind ang sinehan noong nakaraang Metro Manila Film Fest, MMFF, 2023, dahil sa pagbabalik sa pinilakang tabing ng Tambalang Dingdong Dantes at Marian Rivera. Umikot ang kwento sa posibilidad ng pagbalik sa panahon at pag-ukit ng panibagong realidad para sa buhay at pamilya. Ayon sa opisyal na tala ng GMA News Online, tuluyang nalampasan ng Rewind ang Hello Love Goodbye, matapos kumita ang pelikula ng 845 piso at nananatiling highest-grossing film sa kasalukuyan. Samantala, narito rin ang bukod na top 3 ng mga pelikulang Pilipinong humataw rin sa international screenings. Top 3 Made in Malacanang kasama ang international screenings, pumalo sa 650 na milyong piso ang kontrobersyal na pelikula ng direktor na si Daryl Yap na Made in Malacanang, ang pelikulang nagtatampok sa buhay ng dating first family na pamilya Marcos. Ayon sa GMA News Online, umabot sa 21 na milyong piso ang unang araw ng screening ng pelikula, magmula noong pandemic. Ang Made in Malacanang, ang siyang unang pelikula na kumita ng 206 na milyong piso sa loob lang ng isang linggo, kinumpirma rin ng Viva Films na nagtala ito ng 650 piso kabuo ang kita sa takilya. Top 2 Hello Love Goodbye. Ito ang unang pelikulang Pilipino na pumalo ng 838 na milyong piso kabuo ang kita matapos ang 24 na araw na international screenings. Ayon na rin sa ulat ng Star Cinema, Top 1 Rewind. Hindi lang sa local screenings humataw ang Rewind matapos panghigaitan ng international screenings. Ang kabuoang kita nito na mula 845 na milyong piso at lamubo ito ng 889 na milyong piso na kasalukuyang record holder sa bansa, saad ng Star Cinema.